And hello guys and welcome back sa Usapang Kanto with One Talk PH. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayong lahat mga kapatid? Ngayon po ay araw ng 10 ng Abril, taong kasalukuyan mga kapatid. And sa bidyong ito, pag-usapan natin mga kababayan, itong matinding kahihiyang inabot po ni Vice President Sara Duterte. Aray ko! Na kung saan mga kapatid, wa-effect po yung kanyang ipinakalat na disinformation patungkol po mga kababayan sa kalusugan ni President BBM na di umano'y merong stage 4 na colon cancer. Kasi nga mga kapatid, ginulat po sila ng ating mahal na Pangulo kahapon. Araw ng kagitingan mga kababayan. Sabi nila, ang mahal na presidente daw ay nakaratay na daw mga kapatid sa isang ospital dyan sa Makati. At malapit na daw ang bawian ng buhay mga kababayan. Ngayon mga kapatid, binulaga po sila ng ating mahal na Pangulo noong dumalo si President BBM sa ika-84th anniversary ng Araw ng Kagitingan dyan po sa Bataan. So ito ang kwento, nawindang ang mga DDS mga kapatid. Bakit kamo? Akala nila hindi susulpot ang mahal na Pangulo sa selebrasyon ng Araw ng Kagitingan kahapon dyan sa Bataan. And there's more pa mga kapatid. Isang retired Marines ang isa sa nagpatunay mga kapatid na si President Marcos nga or totoo ngang dumalo kahapon si President Marcos sa paggunita sa Araw ng Kagitingan dyan sa Bataan. Dahil nga mga kababayan, nandoon po itong retired Marines na ito at mismo siya mga kapatid ang nakasaksi sa presensya ng ating mahal na Pangulo. Ngayon mga kababayan, ang nakakalungkot na balita ay itong Marines na ito na minsan na rin nagsilbi sa ating bayan ay pinutakti ng pangungutya mga kababayan galing po sa mga DDS. Nako, itong Marines na ito mga kapatid, suportado pa naman ito. Kung hindi ako nagkakamali, suportado pa naman ito yung tawag dito, yung tukhang dati ni former President Duterte. Pero dahil mga kababayan, hindi sang-ayon sa tawag dito, hindi sang-ayon sa ipinaglalaban ni Sara Duterte yung kanyang naging post sa kanyang social media kahapon mga kapatid. Ngayon po, kinakalaban po siya, or pinagtutulungan siya ngayon ng mga DDS. Kaya itong si retired official mga kababayan, ay hindi na rin nakapagtimpi at talagang sinupalpal mga kapatid itong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Sabi ko sa inyo itong mga DDS na ito mga kababayan, kapag ang isang tao or isang kilalang politiko kung nagpakita ng pagsuporta kay Sara Duterte, kahit hindi pa nila kilala, talagang pupurihin nila yan. Talagang alam niyo yun, susuportahan talaga nila yan mga kapatid. Pero sa oras na gumawa ka ng isang bagay na hindi na tawag ito, hindi na naaayon sa ipinaglalaban ni Sara Duterte, matik yan. Puputaktihin agad nila yan ng paninira mga kapatid. Ganon yung mga DDS mga kababayan, wala silang pakialam kung sino ka or kung ano yung nakaraan mo. Basta pag nagpakita ka or nagbitaw ka ng mga statement na pabor kay Sara Duterte mga kapatid, talagang sasambahin ka ng mga yan. Pero sa oras na bumaliktad ka or may binitawan kang statement na against kay Sara Duterte, nako, isusumpa ka hanggang impyerno ng mga yan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto na nga mga kapatid, kahapon po ay nagpakita na po ang ating mahal na Pangulo mga kababayan sa paggunita ng ika-84th anniversary ng Araw ng Kagitingan dyan mismo sa Bataan. Ang problema mga kapatid,
Hindi po ito matanggap ng mga DDS. At meron pa ngang nagsabi mga kababayan na ito daw po ay isang replay. Eto, panoorin muna natin mga kapatid yung bahagya nitong nasabing selebrasyon kahapon dyan sa Bataan. This time, we now have His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. to offer the rave. To be accompanied by Lieutenant General Romel P. Roldan, the Acting Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Oh, ayan na, si Mahal na Pangulo. Ayan na. Oh, maayos na naglalakad yung ating mahal na Pangulo mga kapatid. Oh. Maayos ang muka. O nagbuhat pa nga. O nagbuhat pa yung ating mahal na Pangulo mga kababayan. No? Isa siya sa nagbuhat nitong anong tawag dito itong mga bulaklak na ito. So ito ba yung sinasabi nyong may stage 4 cancer? Aray ko. Oh, mga DDS. Nagulantang kayo ano? Oh, yung mga uto-uto dyan na mga supporters ni Sara Duterte, ano masasabi nyo dito ngayon? 'Di ba? Nandyan yung mahal na Pangulo oh. Mukha bang nakaratay yan? Galing nakaratay sa ospital yan? Oh, tumulong pa magbuhat nitong bulaklak. 'Di ba? Mukha bang nakaratay yan? Oh. Ngayon, ano masasabi nyo? Pahiya na naman ng inyong vice presidente. Aray ko. Na kung saan wala nang ibang ginawa kundi manggulo sa Pilipinas. 'Di ba mga kapatid? Oh, kung ako sa inyo, no, mag-withdraw na kayo ng suporta nyo kay Sara. Fake news pala to si Vice President eh. Sabi niya si PBBM ay nakaratay sa ospital. Alam nyo mga kapatid, hindi man tuwirang lumabas yan sa dila ni Sara Duterte, no, yung tungkol sa kondisyon ni PBBM. Pero mga kababayan, siya po talaga ang utak nitong fake news na kumalat itong mga nakaraang araw. Bakit ka mo mga kapatid? Uulitin ko sa inyo. Bakit hindi natin pwedeng pagbintangan? Bakit ko pinagbibintangan si Sara Duterte? Dahil yung mga nagpapakalat ng disinformation na yan, mga kakampi po at mga vloggers po, mga kababayan, ni Sara Duterte. Isang malinaw na ebidensya yan, mga kapatid. No, na nanggaling po kay Sara Duterte yung mga disinformation na yan at siya mismo ang utak niyan, mga kababayan. Oh. 'Di ba? Kasi kung hindi totoo yan mga kapatid, dapat kinontra yan ni Sara Duterte. Pero narinig nyo ba mga kapatid? No? Na pinuna ni Sara Duterte itong kanyang mga kaalyado at itong kanyang mga vloggers? Hindi, di ba? Oh, wala siyang sinabi. No? Hindi niya sinaway na, oy, tumigil-tigil nga kayo dyan, hindi totoo yung pinagkakalat yung fake news. Kaya ang isang patunay lang yan mga kababayan na siya po talaga ang utak ng disinformation na yan. Unang-una, siya po ang magbibenepisyo niyan kasi mga kapatid kapag pinaniwalaan niya ng taong bayan. Oh, kanya nga lang mga kapatid, ano? Nabokya yung kanilang mga fake news. Aray ko. Bokyang-bokya mga kababayan. At itong si Borges, itong hindot na itong alpot patutot na Ilonggang tawag dito, nakatikim lang ng buto ng dayuhan o ng foreigner akala mo kung sino na. Dapat talaga niyan, NBI, ipa-cancel nyo na yung yung passport niyan. Nang makita natin kung hanggang saan aabot yung binayad sa kanya ni Sara Duterte. Di ba? Yung kaplog na Ilongga. Dapat yan i-cancel ang passport niyan eh. No? Tignan lang talaga natin kung kaya ba siyang ipagtanggol ni Sara Duterte kapag siya ay nakulong. Di ba mga kababayan, matinding kahihiyan to para kay Sara Duterte. Dahil nagpakalat siya ng disinformation mga kapatid, kung saan dinibunk mismo ng mahal na Pangulo. Oh,
Gaya ng sabi ko sa inyo, hindi kailangan ni President BBM na makipagtalaktakan dyan or makipagsagutan dyan sa mga patotsyada ni Sara Duterte dahil hindi naman sila nakilala sa ganyan eh. No? Hindi sila nakilala sa pagiging bastos o palamura o palingkero. Hindi sila nakilala ng ganyan mga kababayan. Ano? Itong mga Marcos na ito, nakilala po itong mga kapatid bilang disente. No? Disente sa pananalita, disente sa galaw, no, disente magdesisyon, no. Ganyan yung etiquette mga kababayan ng Marcos family, especially dito kila PBBM, no. Ayaw nila ng mga pangkanto style na mga kapatid na argumento, no. Lagi silang mas pinipili niyang manahimik at patunayan na lang, no, yung kanyang sarili sa harap ng taong bayan. Ganun po ang ating mahal na pangulo. Kaya ito si President Marcos, no, never natin siyang narinig mga kabatid na dinibang yung mga akusasyon sa kanya nitong kampo ni Sara Duterte. Pero eto mga kababayan, no, napakasimpleng rebuttal lang ni PBBM. Pinakita niya mismo yung kanyang presensya mga kabatid. And eto lang, no, itong ganitong gawang ito ni President Marcos mga kapatid, malaking sampal na po ito sa muka ng mga Duterte. Inakusahan nyo ba naman na nakaratay sa isang ospital dyan sa Makati at naghihingalo na dahil sa kanyang stage 4 cancer. Tapos ngayon biglang nagpakita ang mahal na Pangulo. Buhay na buhay mga kapatid. Di ba? I mean, mga kapatid, magising na po tayo sa katotohanan, no? Na lahat ng mga binabato nila sa mahal na Pangulo ay puro lamang paninira at pamumulitika mga kababayan. Yung pulboronic video nila, nabuking din, nagawang AI. Di ba? Kayong mga DDS kayo, no? Minsan kasi, alam ko namang wala kayong mga utak. Aray ko. Alam ko naman na kinukulang kayo sa edukasyon. Pero sana man lang, no, magkaroon naman kayo ng kaunting common sense. At eto pa, challenge ko sa inyong mga DDS kayo na nagsasabing replay daw itong video na ito. Pumunta kayo ng Bataan. Ito talaga magandang gawin nyo, no? Pumunta kayo ng Bataan, no? Pumunta kayo sa local government ng Bataan, itanong nyo, totoo po ba na nandito kahapon yung mahal na Pangulo? Alam nyo kung bakit importante yan mga kababayan? Napaka-importante po yan mga kapatid dahil naka-record po yan, no, sa talaan ng LGU ng Bataan. Naka-record po yan doon. Kasi nga mga kapatid, bago pa man lumapag ang paa or bago pa man umapak ang paa ni President Marcos, no, sa lupa ng Bataan mga kababayan, ahead mga kapatid, may coordination na yan, no, na ginagawa ang Malacanang sa local government ng Bataan para sa seguridad ng mahal na Pangulo. Di ba? Maging sa PNP ng Bataan, magtanong kayo. Totoo po ba na humingi ng escort dito kahapon yung mahal na Pangulo natin? Nandun yan, naka-record mga DDS. And I'm sure maraming DDS din dyan sa Bataan. Magtanong kayo. Di ba? Magtanong kayo dyan sa talaan ng inyong local government. Nang hindi kayo basta-basta napapaniwala nitong mga fake news na pinapakalat ng mga vloggers ni BP Inday ninyo. Di ba? Simpleng validation lang yan mga kababayan. No? Yan yung pinaka-common sense na pwede nyong gawin. Nang kayo mismo masampal ng katotohanan. Aray ko. Di ba? Eto ba mga kapatid? Ito na yung sinasabi ko sa inyong retired na Marines, no? Si Colonel, tawag nito. Wait lang, nawala. Hindi ko na pala na-prepare. Wait lang, nandito yun sa post natin mga kababayan. No? Ito, si Colonel, ito. Si Colonel Ariel Kirubin, isa po itong retired Marines mga kababayan. Na minsan na rin pinuri ng mga DDS dahil sa kanyang ipinakitang pagsuporta, no, sa administrasyong Duterte. Na ngayon mga kapatid, pinuputakti po ng mga DDS.
Dahil nga itong kanyang post mga kababayan kahapon, wala pang 24 hours to. Itong kanyang post kahapon mga kabatid, no, ay tawag dito against po sa tawag dito sa mga pinaggagawang pagpapakalat ng fake news ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kalusugan di umano ni President BBM. Pinuputakti siya ngayon ng mga DDS mga kabatid, no? Dahil parang naiisip ng mga DDS na bumabaliktad na itong si Colonel Ariel Quirubin. Sabi kasi dito ni retired Colonel Quirubin mga kababayan, sabi dito, a lot are asking if this picture is real. No? Yes, it was taken this morning. To my left is Mike Villarreal of Philippines Veterans Bank, and to my right is Vice BFP, hindi ko alam ang ibig sabihin nito. BFP President Major General Romeo Alamillo. There are so many purveyors of fake news. Aray mo. Aray ko. Di ba? There are so many purveyors of fake news and so many blind followers that they can no longer discern what is truth from lies. Oh, Aray ko. so sad. Di ba mga DDS? Oh, sabi ni Colonel Quirubin dito mga kababayan, hindi peke, no? Or totoong nandoon kahapon ang mahal na Pangulo sa pagunita, no, ng araw ng kagitingan sa Bataan. Dahil nandun siya mismo mga kababayan, nasaksihan niya po, no, ang presensya ng mahal na Pangulo kahapon. 'Di ba? And sabi niya dito mga kabatid, no, nakakalungkot lang daw. Dahil itong mga supporters daw, no, ni Sara Duterte ay sobrang bulag na sa katotohanan. Hindi na nila alam mga kababayan, no, kung ano ang totoo sa hindi totoo. 'Di ba? Ganun na ba kamangmang ang mga DDS mga kapatid? Aray ko. 'Di ba? Ganun na ba kayo kamangmang? Oh, so many blind followers, sabi ni retired Colonel Quirubin na minsang sumuporta, no, sa mga advokasya ni Tatay Digong ninyo. So many blind followers that they can no longer discern what is truth from lies. Aray mo. Aray ko. Oh. Ngayon mga kababayan, galit na galit itong mga DDS. At ito yung mga comment. Mr. Quirubin, wag na po sana tayong manloko ng mga tao para sa pansariling interes. Aray ko. Diba? Sabi pa dito, maleta kaya kapalit? Oh. Sinayang, no? Sayang, binuto ko pa naman to dati, pero ngayon, kahit isang posisyon pa yan, tatakbo, wag na lang dahil kapag, Dahil kapag maleta na ang usapan, no? Nag-iiba, no? Ang tao. Aray ko. Diyos ko po, piruin nyo yan. Ano to sir? Saludo ako sa'yo bilang magiting na sundalo, pero mali yung kinakampihan mo. Huwag kami kaming tanga. Aray ko. Sabay post ng ganito ang picture. Oh, taga rito ako sa Pilar, Bataan. Walang BBM na dumating dito ngayon. Aray ko. Ako siya nag-post mga kababayan trolls. Di ba? Tama naman dito mga kapatid, si retired bubulo lang. Si retired Colonel Quirubin na itong mga DDS nga mga kapatid, no, ay sobrang mangmang na po. They can no longer discern what is truth from lies. Ibig sabihin niya, napakamangmang nyo na mga DDS. Oh, pero inyo, naniwala kayo dito, pinaniwalaan nyo yan. Taga doon siya sa Bataan. Wala daw BBM na dumating. O bakit sino ka ba? Oh, hindi nyo ba alam mga kapatid na yung mga ganitong pagdalo ni mahal na Pangulong Marcos sa mga ganitong paggunita ng mga
tulad itong araw ng kagitingan, yan po ay exclusive lamang mga kababayan sa mga highest official. Hindi po yan pang public na kwan mga kapatid. No? Merong oras na nagpapakita ang mahal na Pangulo sa publiko na pwede nyo makita. Meron ding mga okasyon na alam mo yun, solemn mga kapatid, at kailangan lamang ni President Marcos no na nilay-nilay, no? Kasama itong mga opisyal ng ating gobyerno, especially yung mga veterans, no? Kung makikita niyo dito mga kababayan sa post ni Colonel Quirobin, yung mga veterans po yan, no? Yung kanyang tawag nito kasama dito sa nasabing okasyon. So ito mga kapatid, pagunita kasi ito sa araw ng kagitingan. So itong mga nandito, I think mga retired na mga military to or mga miyembro ng AFP. So sa kanila nakafocus mga kababayan yung tawag nito, yung okasyon na ito. Kaya sila mas pinili ni PBBM na sila ang makasama ni Pangulong Marcos sa araw ng kagitingan. Hindi ito pang public na occasion mga kapatid. Well, pwede naman sana no mag-arrange ng ganyang okasyon na kung saan tutungtong sa entablado si mahal na Pangulong Marcos, pero mga kababayan, mas pinili ni President Marcos na maging solemn yung nasabing araw ng kagitingan. That's why limited lamang no yung pwedeng dumalo, yung mga napagbigyan lang ng imbitasyon ng Malacanang. 'Di ba? Pero gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, no? Kung totoo itong kanyang sinasabi na walang BBM diyan, no, dapat may suportang dokumento ka. 'Di ba? Dapat bago ka nag-post ng ganyan or nag-comment ng ganyan, nagtanong ka muna sa LGU nyo. Totoo ba na nandito ngayon si mahal na Pangulong Marcos? Oh. Gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ahead pa lang, bago pa ang araw ng paggunita ng araw ng kagitingan mga kapatid, meron na po yung meron na po yung tawag nito, ipinadalang letter ang Malacanang, no, para dito sa sa magiging escort ni President Marcos. Nakikipag-coordinate na yan ang Malacanang sa lokal na gobyerno ng Bataan, 'di ba? Tapos ngayon mga DDS naniniwala sa ganitong comment. Aray ko. Mas pinapaniwalaan nila ito, no, itong sinasabi ng trolls dito, kumpara mga kabatid dito mismo sa statement ng retired colonel na si Ariel Quirobin. 'Di ba? Isang patunay lang yan mga kabatid na mas matimbang sa mga DDS ang fake news kumpara sa mga legit na balita or mga legit na impormasyon. 'Di ba? Ganun kamangmang mga kababayan itong mga DDS. Biruin nyo, no, dating taga-suporta ni Pangulong Duterte, pinatunayan ang presensya ni PBBM at dinibank yung mga ka-fake newsan nitong mga vloggers ni Sara Duterte. Tapos ngayon, mas pinapaniwalaan nyo pa rin yung mga fake news vloggers na yan. Oh, 'di ba? Wala na ba talagang natitirang dangal dyan sa mga utak ninyo? O sa mga sarili ninyo? Aray ko. Oh, minsan sana, no, gamitin natin yung ating common sense. From the word common, mga kapatid. Ni isa, wala man lang kayong ganyan. Oh, eto nga challenge ko sa inyo mga DDS kayo no? Kayong lahat ng mga DDS dyan sa Bataan, tulungan nyo si Vice President Sara Duterte ninyo. Pumunta kayo sa local government ninyo. Magtanong kayo, ma'am, naka-record po ba? No, yung pagpunta ni President Marcos dito, dapat naka-record yan mga kapatid, no? Dapat naka-record po yan yung pagpunta ni President BBM dyan, no? Ngayon, tanungin nyo yung PNP, sir, totoo ba na galing dito si Pangulong Marcos kahapon at nagbigay kayo ng escort? Oh, nang kayo mismo ang masampal ng katotohanan. Grabe sabi pa ng mga DDS dito mga kapatid, So claim mo andun ka Ano to? Sa mga andun na nakatira, legit ba claim mo or maleta model lang muna? Diba? Aray ko. At ang mukha na nag-comment, trolls na naman. Diba mga kapatid? Diba? Ganon sila ka mangmang.
Sorry for the word mga kapatid pero illiterate talaga sila eh. And ito, mga Bisaya na naman to, panigurado. Aray ko. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang po itong ating video mga kapatid. Huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-subscribe na rin kayo mga kababayan kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, no? At i-turn on ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na ina-upload ko dito sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang. Adios.